Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Mapagpalayang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Malaman ang mga pahayag ng Pangulo sa ika-126 na taong anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan na tumalakay sa pagtatanggol sa kung anuman ang pagmamay-ari ng Pilipinas. Sa West Philippine Sea, itinaas naman ang watawat ng bansa ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard habang nakamasid ang mga barko ng China. Habang sa isang pagtitipon sa palasyo, idiniin niya sa harap ng iba't ibang ambassador ang pagsunod sa rule of law. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayong araw ng kalayaan, tila lalong may kahulugan ang pagtataas ng watawat sa Escoda Shoal. Ano mo'y pagmamarka ng Philippine Coast Guard sa lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, habang tila nakamasid ang mga umaaligid na barko ng China. Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Hanggang sa Van der Noor, naging paksa nagpapatuloy na kasaysayan ng pagtatanggol sa bansa, ang pinakamatandang republika sa Asya, ayon sa pagpapaalala ng Pangulo. Safeguard what our forefathers have fought and died for so that we may carry on our sacrosanct mandate to protect our country and to defend everything that is rightly ours from those who will try to cross these lines. Wala nabanggit na bansa pero kasabay ng pagdidiin sa anyay independent foreign policy ng Pilipinas. Binanggit ng Pangulo ang suporta sa pagsunod sa mga pandaigdigang panuntunan. We have taken positions in support of the rule of law and of the rules-based international order, grounded on the principles laid out in the UN Charter and multilateral conventions. Magandang pagkakataon para igit yan, lalo't ang Van der Noor o Wine of Honor ay pagtitipong inoorganisa ng Pangulo para sa diplomatic community tuwing araw ng kalayaan at bagong taon. Mahigit 60 ambassador ang dumalo ngayong araw, kabilang si Chinese Ambassador Wang Xilian. Nakapansin-pansing kinausap ng mas matagal ng Pangulo kumpara sa iba. Kinausap din si Wang ng House Speaker at ng Foreign Affairs Secretary. Naroon din ang Senate President at matataas na military, police at Coast Guard officials. Sa tugon at pagbati ng diplomatic community na kinatawan ni Apostolic Nuncio Archbishop John Charles Brown, binigyan din ang respeto sa international law. Sa mga kinakaharapaan niyang tensyon at karahasan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maaaring maging inspirasyon ang Bangsamoro peace process sa pagkamit ng kapayapaan. Patient, serious dialogue, engaging with others, and particularly those with whom we profoundly disagree, is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Naturingang pogo pero higit sa mga kwarto at opisina ang nabisto sa loob ng Pogo Hub sa Porac sa Pampanga. May nadiskubre ring KTV Club kung saan may illegal umanong ikinakasa. Alamin natin sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan. Emil, nandito ako ngayon sa sariling KTV Club ng illegal na pogo sa loob mismo ng compound ng Lucky South 99. Ito po ay hinihinalang pugad ng prostitusyon ayon sa mga pulis. Dito po sa first floor ang mga KTV at VIP rooms. Sa second floor ang mga tila hotel room. At sa third floor ang billeting area o tirahan ng mga entertainers na ang ilan ay Pinay base sa nakuhang mga ID. Samantala, ito na ang tatlong sunod na araw na nakakakita ang mga otoridad ng hinihinalang uniforme ng mga sundalo ng China dito sa loob ng Lucky South 99. Narito po ang aking report. Sige, sir. Mas marami pa ngayong natagpo ang mga hinihinalang uniforme ng sundalo ng China sa loob ng illegal na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. May camouflage, may pang-winter, pang-seremonya at merong pang necktie na may 3 estrella o stars. Kung kahapon doon sa isang opisina natagpuan yung mga military uniform, ngayon dito naman sa dormitory, yung tulugan mismo ng mga pogo worker dito. May nakita ring mga bala at baril, pati mga medalya gaya nitong Outstanding Sergeant Badge. Ang isa namang uniforme may patch na nakalagay na airborne. May nakita ring Chinese flag. Ang mga ito pinapa-verify na sa Chinese Embassy, sabi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission.
Huwag muna po tayong mag-conclude na ito ay talagang may mga military personnel pong nakapasok po dyan o ito ay mga iilan lamang po ng mga uniforme. It is not sufficient to make a conclusion na infiltrated po. At least meron pong mga military personnel doon po sa loob ng scam farm po. Under investigation pa po ito, hindi tayo sigurado kung ito po ba talaga ay mga original na uniform at talagang mga militar po nung nasabing bansa yung may mga suot po nito dahil alam po natin na may mga uniforme po tayong nabibili sa mga shops. Pati ang NICA o National Intelligence Coordinating Agency sinasabing walang matibay na ebidensya sa ngayon na may mga tinatawag na sleeper cell na sa bansa o yung grupong naka-undercover na nakahandang manggulo anumang oras. Pero dapat pa rin daw mag-ingat. Titignan natin ulit kung sino yung tinatawag natin mga possible sleepers. Okay? They are there on some legitimate business but mayroon din silang other intention or plano. So, kung kaya't kinakailangan na we work together with our operatives. Day 6 na ng paghahalughog kanina, napasok ng mga pulis ang opisina na ito ng isa umano sa mga boss ng illegal na pogo. Ang medyo kakaiba lang na nakita ko rito, sa ilalim ng mesa ng boss nila, merong mga GPS tracker. Ito, na hindi pa masabi ng mga pulis kung para saan itong GPS tracker na to, kung kanino at kung saan kinakabit. Maraming vault din ang natagpuan pero kailangan pa ng panibagong search warrant para mabuksan ito. Gayon din sa daan-daang computer para makita ang laman nito. Samantala, inilabas na ng mga pulis ang mga naiwang pagkain sa mga restaurant, grocery at sa iba pang gusali rito. Idodonate daw ito sa barangay kaysa raw mabulok lang dito. Pinapayagan naman ito ng korte ayon sa PAOK dahil perishable goods ito. Sabi ng PAOK mahigit 300 pa ang illegal na pogo sa bansa. Duda sila na hindi ito napapansin ng mga lokal na pamahalaan. Ang POGO operation kasi ma'am, ang hirap itago eh. There are a lot of red flags, there are a lot of indicators na yung isang building na yan ay POGO operation. Halimbawa po ma'am, paggabi, kita mo ilaw na ilaw yung yung building, maraming ilaw. Ibig sabihin nag-ooperate sila ng gabi. Kasi iba-iba yung timeline sa ibang bansa. Ang DILG bubuo na raw ng task force na mag-iimbestiga sa illegal na pogo sa Porac. Pinagre-report ko yung RD paano nangyari na isang kalaking complex na kakaroon activities na ganito. Actually, lahat ng anggulo tinitingnan natin dito. Si Defense Secretary Gibo Chodoro naman itinuturing ng national security threat ang mga sindikatong nagpapanggap na pogo. Emil, sa ngayon, 10 gusali na lang ang hindi pa napapasok ng mga pulis mula sa 46 na buildings dito sa loob ng compound. Hindi pa nila masabi kung mapapasok nila lahat yan bago mag-araw ng linggo na siyang palugit ng korte sa search warrant. Yan muna ang latest mula rito sa Porac, Pampanga. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Isinabay ng ilang grupo sa Araw ng Kalayaan ang kilos protesta laban sa umunoy panghaharas ng China at pag-angkin nito sa West Philippine Sea. May mga nagprotesta rin laban sa panghihimasok umano ng Amerika sa bansa. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Connie, sa mga sandaling ito ay mabigat ang daloy ng trapiko. Ito sa northbound ng Ross Boulevard dahil sa iba't iba aktibidad kaugnay nga ng Independence Day kung saan nagkaroon nga ng kilos protesta malapit sa US Embassy dito sa Ross Boulevard kanina. Meron ding kilos protesta sa Chinese Consulate sa Makati kanina rin. Atin ang Pinas! China Layas! Atin ang Pinas! China Layas! Konsulado ng China sa Makati ang pinukol ng protestang ito ngayong araw ng kalayaan sabay paggiit ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Itong China ay lantaran po tayong binabastos. Lantaran po tayong ang ating mga Coast Guard, ang ating mga mangingisda, winawater cannon nila. Ang US Embassy rin tinangkang sugurin ng hiwalay na mga grupo sa Maynila. Pero sinalubong na sila ng mga pulis sa Museong Pambata. Habang ang mga bumbero naglabas na ng hose ng tubig. Ilang kabataan pa ang humabol sa mga nagtipon nilang kasama. Dumaan sa Center Island kaya di napigil ng mga pulis. Tulad ng isang ito na hinawakan ng isang pulis pero nakahulagpos.
Natigil tuloy ang daloy ng trapiko sa southbound ng Ross Boulevard. Dahil walang permit ang rally, may mga nakahandang posas ang mga pulis na nasa barikada. Pero di natinag ang protesta laban sa umano'y panghihimasok ng Amerika sa Pilipinas at sa paglalagay ng mga pasilidad sa mga military base sa bansa. Na plano nilang iitindig sa mga estratehikong rehiyon sa buong bayan, isang napakadelikadong banta sa ating seguridad. Nag-disperse din sila bago mag-alas 11 ng umaga, kaya nadaanan na ng mga sasakyan ng Ross Boulevard southbound. Nakita natin naging mapayapa naman yung ating kilos protesta dito at mapapansin natin nandito yung ating sapat na bilang ng ating hanay. Ngayong hapon, habang nakaharap sa Manila Bay, ipinagdasal ng mga pari, madre at mga parishioners ng Maynila ang kapayapaan sa bansa, pati na sa ating mga dagat lalo na sa West Philippine Sea. Nagprosesyon sila mula sa Baywalk pa Ross Boulevard at matatapos sa Malate Church para sa isang misa. Ang prosesyon at pagpapatunog ng kampana, pagpukaw raw sa nasyonalismo ng mga Pilipino. Connie, isang misa nga ang patuloy na isinasagawa ngayon sa Malate Church para ipagdasal ang soberanya at kapakanan ng ating bansa. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Humingi ng tawad ang jeepney driver na namahiya at nagpababa umano sa pasahero dahil sa pangangatawan nito. Pagtitiyak niya, haharap siya sa pagdinig sa Biyernes para magpaliwanag. Aminado ang driver at ang kanyang misis na sinabi nilang bawal ang mataba sa kanilang jeepney at pinababa ang complainant. Paliwanag niya, nakasagutan na niya dati ang pasahero at naflatan din umano ng gulong ang kanyang sasakyan. Anya, ayaw na niya ito maulit kaya pinababa ang complainant. Nasaktan din umano ang driver at ang asawa nito na taga-kolekta ng bayad sa mga sinabi ni Joy bago mag-video. May umakyat pasahero, pinaurong ko siya. Ayaw naman siya umurong. Sabi niya, magkano ka ba? Magkano ba binay ng mga pasahero at babayaran ko? Sabi ko naman, iyan, wala siyang video na mga ganun. Nagwawala siya, wala siyang video. Pagmumura niya sa asawa ko, wala siyang video. O, nagwawala siya. Tinabi niya kolorum, wala siyang ganun. Samantala, tampok po sa Rizal Park ang ilang aktibidad at mga produktong tatak Pinoy bilang paggunita pa rin sa Araw ng Kalayaan. At dahil holiday po ngayon, dagsa rin ang mga namasyal doon. Nakatutok si Maki Pulido. Araw ng Kalayaan! At tapang ang tao! Lapuyo 100! 10! 9! Sa ngalan ng Araw ng Kalayaan, hindi lang 100, 126 na siling labuyo ang dapat maubos sa loob ng 15 minuto. Walang premyo pero magiging member ka ng grupong Labuyo 100. Sa kalagitnaan, napangiwi na si Kate at nang hindi maubos sa mga siling labuyo, napaiyak na siya. Frustration. Because this is my second time. Bakit gusto mo bang kumain ng ganito karaming labuyo? I'm challenging myself. To do what? To be able to join this group. Why would you want to be a member of this group? Well, it's a really good community. It's an exclusive. Parang it's bragging rights also. Isa lang ito sa mga activities sa Luneta Park ngayong araw. Meron ding obstacle course na kailangang tapusin sa loob ng 3 minuto. Ensayo na rin ito ni Ali na gustong mag-try out sa national team pero sa Araw ng Kalayaan, maaari rin daw simbolo ang obstacle course. We know in history that we faced many obstacles. Like now, we are trying to express na we are fighting obstacles in the similar way that we fought before. Sa Tiangge, bida ang mga gawang Pinoy tulad ng locally made soap. Mapagkakatiwalaan po ang gawang Pinoy, ma'am. Maganda po yung kalidad, ma'am, ng sabon namin. Meron din mga artwork na gawa ng mga persons deprived of liberty sa Lipa, Batangas. Yung fund po namin na malilikom dito is para po sa mga deserving po na PDLs natin, pang bail po nila para makalaya sila. Pero pinakabida ngayong araw sa Luneta ang monumento ni Jose Rizal. Maraming nagpa-picture, taga-probinsya man o ibang bansa. Pero ang balikbayang si Romel, sumaludo. 13 years old pa lang si Romel nang mag-migrate sa Amerika. He's my hero. He's our hero, so everybody should salute him, di ba? You know, just pay our respect kasi they sacrifice themselves. Pilipino tayo eh. We have to be proud.
Parte rin ng pagdiriwang ng Kalayaan 2024 ang Cine Classics sa Quirino Grandstand na libreng mapapanood ang ilang pelikula tungkol sa mga bayaning Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Kalayaan naman sa kawalan ng trabaho ang misyon ng kabi-kabilang Independence Day Job Fair ngayon pong maghapon. Kabilang sa mga alok, mahigit 7,000 job order abroad. Nakatutok si JP Soriano. Ngayong araw ng kalayaan, pinili ng dating seaman na si Ronald na muling mag-apply ng trabaho abroad. Nakita niya kasing may job opening bilang waiter ngayon sa Middle East sa Independence Day Jobs Fair na inorganisa ng Department of Migrant Workers. Pasok daw ito sa kanyang skills dahil waiter siya ngayon sa isang restaurant sa Maynila. Ayaw na raw sanang maging OFW ni Ronald, pero sadyang di raw sapat ang sahod sa Pilipinas, lalo pat dumaraan sa isang malaking pagsubok ang kanyang pamilya. Ngayon gusto ko naman mag land-based naman para sa anak kong may sakit na cancer dati. Para makabawi man lang sa kanya ulit. Bukod sa waiter, nangangailangan ngayon ng iba't ibang skilled workers at professionals ang maraming bansa na lumahok sa jobs fair, gaya ng housekeepers, baker, barista, beautician, broadcast manager, butcher, carpenters, cooks, service crews, mathematics teachers at seafarers. Mahigit 7,000 job orders ito mula sa mga bansang Australia, Bahrain, Brunei, Cambodia, China, Croatia, Germany, Hungary, Japan, Jordan, Saudi Arabia, New Zealand, Qatar, Slovakia, Thailand, UAE, US at maging Vanuatu. Si Nora na first time mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Susubukan daw maging housekeeper kahit pa napagtapos na niya ang 2 anak sa kolehiyo. Panahon na raw anya pagtuunan ng kanya namang sarili matapos maging malaya sa mga obligasyon bilang magulang. Para sa akin, I don't want to depend to my children right now kasi gusto ko mabuhay na sarili ko may masarap, may pera kaysa wala. Ayon sa DMW, mas lalong nagiging in demand ang mga Pinoy workers dahil sa likas na pagiging masipag, matiyaga at may malasakit. Kaya naman mas nadaragdagan pa raw ang mga bansang nais gumawa ng bilateral labor agreement sa Pilipinas. Nakikita natin na Europe is opening up and even certain parts of Asia na matagal na rin natin kausap sa bilateral labor talks sa Japan, for instance. Bukod sa jobs fair para sa mga trabaho abroad, iba't ibang jobs fair din ang idinaos ngayong araw ng kalayaan gaya rito sa isang mall sa Pasay. Muling paalala ng DMW sa mga aplikante, mag-ingat sa mga illegal recruiter. Tignan muna sa website ng DMW kung lehitimo ang job orders na inaalok at kung updated ang lisensya ng recruitment agency na nag-aalok nito. Huwag din daw papatol kailanman sa mga trabahong basta na lang inaalok sa social media. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mula sa mapagpukaw na mga ideya ng mga tulad ni Gat Jose Rizal hanggang sa matapang na pakikipagbaka ng mga katipunero, nakamit sa wakas ng Pilipinas ang inaasam-asam na kalayaan mula sa Espanya sa araw na ito noong 1898. Ang iba't ibang punto ng kasaysayan na nauwi sa kasarinlan, ginunita sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ang kanyang panulat ang sinasabing mitya ng revolusyon. Kaya dito sa bantayog ni Rizal, muling sumentro ang paggunita sa araw ng kasarinlan ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Sa Mindanao na pinakahirap masakop ng mga Espanyol noon, kasama ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa paggunita ng Davao City ang mga opisyal ng pulisya at military na mga tagapagtanggol ng bagong panahon. Itinaas din ang watawat sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa lugar ng Battle of Pinaglabanan na nauwi noon sa pagkubkob ng mga katipunero sa imbakan ng pulbura ng mga Kastila. Ang mga ganitong mga laban tuluyang nauwi sa pagdedeklara ng Pilipinas ng kalayaan nito sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898.
kung saan inulit ang tradisyonal na pagtataas ng watawat sa pangunguna ni Senador Ramon Bong Revilla. Ang deklarasyong yan naratipika naman ng Malolos Congress sa Baraswain Church sa Bulacan, kung saan si House Speaker Martin Romualdez naman ang nanguna sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Ngayon, buong bansa na ang nagdiriwang para sa kalayaang inaasam-asam lang ng ating mga ninuno noon, 126 na taon na ang nakararaan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sabay sa Araw ng Kalayaan ay ang kalayaang handog din sa mahigit 100 individual mula sa Bilibid. Ang kanilang kwento ng paglaya sa pagtutok ni Oscar Oida. Matapos ang 21 taon sa Bilibid, naglakad na palabas ng kanyang kalayaan ang 82 anyos na si Lolo Gorio. Di niya tunay na pangalan. Mahirap dito sa loob. Mahirap na. Kahit isang bisis ako kumain sa labas, doon na lang ko sa labas. May saya, lalo nang makita ang sumundong pamangkin. Pero nakakaramdam din si Lolo ng agam-agam. Salamat ko, makita ko mga anak ko. Matagal ko hindi nakita. Pero mahirap ang asawa ko, namatay na, matagal na. Pag labas ko, bulag pa ako, namatay pang asawa ko. Sa kanya at sa 125 iba pang pinalaya mula sa Bilibid, may bagong kahulugan ang Araw ng Kalayaan. Ang iba, nabigyan ng conditional pardon, probation, parol o natapos ang hatol. Pero ang iba, na-acquit o pinawalang sala. Parang tinatag na sa Araw ng Kalayaan, binigyan kami ng parang alam makalaya. Tapos, yun, nagpapasalamat po kami. Sa araw na to, magkakauwi kami sa mga pamilya namin. Pero hindi lang ito tuwing June 12, kundi bahagi ng buong taong pagpupursige para mapaluwag ang mga kulungan. Lalo't marami sa mga nakakulong ay matagal lang dapat laya. Napakalaking bagay po. Nadidetermine po sino yung qualified ng ma-release, sino ang serve sentence na, sinong qualified sa parol. Po talaga to, mabisa para magalugad natin ang lahat ng mga kolonya. Itong sa maximum, 26,000 na lang. So dahan-dahan lumuluwag at kahit papaano, hindi na sila siksikan. By 2028, wala na tayo dito. Nakalipat na tayo sa iba-ibang prison and penal farm. Habang binabawasan ang preso, pinupunan naman ang mga kulang nilang bantay. Kaya napapanahon din ang promotion sa 71 kawani ng Bureau of Corrections. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may bagong cloud cluster o kumpol ng mga ulap na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility malapit sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansa nitong maging low pressure area pero magpapaulan yan sa ilang bahagi ng Mindanao ngayong gabi hanggang bukas. Samantala, naka-monsoon break pa rin tayo dahil hindi umaabot yung epekto ng hanging habagat, offshore o hanggang sa dagat lamang yan at hindi pa ulit ramdam sa bansa. Asahan naman sa mga susunod na araw unti-unti ulit magbabalik ang habagat at magpapaulan sa ilang lugar. Sa ngayon, easterlies o yung mainit na hangin ng dominant weather system. Pero, posible pa rin ang ulan o thunderstorms lalo pagsapit ng hapon o gabi. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas karamihan ng mga pag-ulan ay sa bandang Palawan, Panay Island, Negros Provinces, Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Caraga, Davao Region at Soxargen. Magpapatuloy yan sa hapon pero mas malawakan at mas malalakas na ulan na ang mararanasan. Maging handa po sa banta ng baha o pagguho ng lupa lalo na ang mga taga-Visayas at Mindanao. May mga pag-ulan na rin sa Bicol Region, Mindoro Provinces, ilang bahagi ng Northern Luzon, Calabarzon at ilang probinsya sa Central Luzon. Posibleng maalinsangan ulit bukas sa Metro Manila pero sa hapon may tsansa ng localized thunderstorms kaya magdala pa rin ng payong o kapote. Ginawang extra special ng cast ng biggest family drama of the year na Pulang Araw ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa pagdayo nila sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galba ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Maging itong abang buhay
ay nahahanda akong ialay. Makita lamang ang iyong bandila na muling malayang maiwagayway. Sa marubdob na mensaheng yan, ipinarating ni Pulang Araw star Barbie Forteza ang pakikiisa sa paggunita sa Araw ng Kalayaan. Naglabas din ng espesyal na Independence Day vlog ang inaabangang Kapuso Family Drama Series na naging pasilip sa magiging itsura sa serye ng mga bidang sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco, at Alden Richards kasama si Dennis Trillo. Ngayong araw, personal silang nakipagdiwang sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Mandaue City Hall grounds sa Cebu, maagang dumating si Barbie kasama si David. Maligayang Araw ng Kalayaan sa ating lahat. Inaanyayahan po namin kayo ni David na sana panoorin at suportahan ang panibagong obra ng GMA na Pulang Araw. Hango po ito sa totoong kwento ng mga Pilipino na siyang nagsakripisyo para maabot natin ang kalayaang natatamasa natin ngayon. Dahil nakapunta kami sa ganitong klaseng event, mas makita mo yung true meaning of Independence Day. Sa gitna ng tirik na araw kanina sa Batangas Capitol, nanguna naman sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas, si Pulang Araw cast Sanya Lopez. Yung mga nandito sa Batangas, grabe yung pag-welcome nila sa akin. May awit ng pagpupugay rin para sa kasarinlan na pinangunahan ni Sparkle Artist at The Clash Grand Champion John Rex. Yung feeling na mas parang minamahal ko lalo yung Pilipinas whenever I sing songs na para sa Pilipinas. So, yun, nakaka-uplift of being a Filipino. Nag-alay din sila ng bulaklak sa watawat ng Pilipinas bilang pagbibigay galang sa simbolo ng kasarinlan. May mga cultural performance din sa Kapitolyo at parada ng iba't ibang ahensya ng Provincial Government of Batangas. Nakibahagi rin sina Dennis Trillo at Ashley Ortega sa flag raising ceremony sa Tarlac City, Plazuela. May inihanda rin na maikling programang lokal na pamahalaan kasama si All Out Sunday Star Marian Usabel na naghandog ng mga awitin. Sina Dennis at Ashley, inanyayahan na rin ng mga kapuso na suportahan ng Pulang Araw. Kailangan nilang mapanood tong Pulang Araw dahil dito nyo makikita kung gaano kagigiting yung mga Pilipino. Dahil makikita nyo dito yung hirap ng pinagdaanan nila. Ito ang isang show na talagang nakaka-proud ipakita sa mga Pilipino. Kasi ito ang show na ipapakita ang tapang ng mga Pilipino, ang mga nagsakripisyo noong World War II. Dumayo naman sa Davao City si Alden Richards para makiisa sa flag raising ceremony na bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan doon. Excited po kami na mapanood nyo ang aming pinaghirapang proyekto dahil bibigyan ito ng linaw at imahe yung mga naging kwento sa atin ng ating mga magulang at ating mga lolo't lola na naging parte ng World War II. Una namang mapapanood ang Pulang Araw sa Netflix sa July 26 at sa GMA Prime sa July 29. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Walang limitasyon sa ating mga pangarap, kahit pa ang edad. Tulad ng isang lolang nag-entrance exam para kumuha ng kursong journalism at pasok siya sa top 5 ng mga nakapasa. Ma-inspire sa pagtutok ni Rafi Tima. Sa edad na 67, excited na si Lola Lolita Escal na pumasok sa kolehiyo. Sa mga subject, yung mga kaklase, yung maging takbo ng aral, yan na-excite po ako doon. Kamakailan lang, nag-viral ang litrato ni Lola Lolita habang kumukuha ng entrance exam sa University of Rizal System Angono Campus. May katarata daw kasi siya kaya halos nakadikit na ang kanyang mukha sa examination paper. At nang lumabas ang resulta ng entrance exam, at ngayon, parang top 5 pa siya sa aming AB journalism. It's not too late. Kaya yung congratulations sa aming mga graduating student. inspirasyon man siya ng marami ngayon. Inspirasyon naman daw ni Lola Lolita ang kaisang-isang anak na namayapa 3 taon nang nakakaraan.
Dahilan para ipursige niyang tapusin ang high school kung saan kaeskwela niya ang kanyang mga apo. Minsan kung hindi ko alam, nagpapaturo ako sa kanila. Minsan nagtatanong sila sa akin, paano mo? Lalo-lalo na pagka yung halimbawa pagdating sa research, yung grade 11 namin. Kahanga-hanga ang pagbabalik eskwela ni Lola Lolita, lalo pat nagtapos siya sa elementarya, 5 dekada na ang nakakaraan. Tumigil siya sa pag-aaral matapos raw siyang pagtangkaan ng kanyang amo sa kanilang probinsya sa Agusan del Norte. Takot na ako eh. Akala ko, hindi na ako makarecover dun eh. So mula noon, nagtrabaho na lang kayo? Nagtrabaho na lang ako. Nagkarelasyon, nagkaanak, pero iniwan din ang kinakasama. Mag-isang itinaguyod ni Lola Lolita ang anak na babae dito sa Metro Manila. Nang magdesisyon siyang muling mag-aral, may mga nagtaas pa raw ng kilay. Oy, may edad ka na. Saan mo pag gagamitin yan? Wala ka na talagang dyan. Ganun ka na lang. Sabi ko, ang tao kasi buhay pa eh. May future pa. Pag wala ng future, pag wala ng patay na. So hanggat buhay? Hanggat buhay, tuloy. Sabi ko sa kanila. Kahit na naaksidente noong pandemya at nabali ang paa, hindi sumuko si Lola. Nagtitinda pa siya ng asin sa palengke ng Angono para may dagdag kita. Ang pag-aaral, karunungan, kaalaman, nasa iyo pa rin yun eh. Hindi nawawala yun eh. Maganda yung mayroon ka ng sariling achievement. Experience is the best teacher, ika nga. At sa lawak ng kanyang karanasan at pinagdaanan, mahirap na hindi siya paniwalaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Sa kanyang ginawang pagrerepaso sa lumobo umanong gastusin para sa bagong gusali ng Senado, pinuna ni Senate Committee on Accounts Chair Alan Peter Cayetano ang pamamahala ng Department of Public Works and Highways sa proyekto. Pinag-iisipan din kung itutuloy pa ang Phase 3 ng new Senate building na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Ito ang tinutukan ni Mark Salazar. Habang niriripaso ng Senado ang lumobo umanong gastusin para sa pagpapagawa ng bagong tanggapan nito, sinabi ni Senate Committee on Accounts Chairman Alan Peter Cayetano na itutuloy ang trabaho sa Phase 1 at Phase 2 ng proyekto. Ito yung mismong pagpapatayo ng pinakagusali na may halagang 8.9 billion pesos at ang tinatawag na fit-out o interior na 2.5 billion pesos. Pwede naman po tuloy yung construction dyan na nire-review namin. Wala pong conflict yon. Pero may question pa raw sila sa Phase 3. Ayon sa budget overview na inilabas ni Cayetano kanina, may 10.33 billion na aprobadong budget para sa finishing touches, gaya ng security at IT system, safety and management building, pati ng mga furniture at equipment. Sa presyong ito nagulantang ang bagong Senate leadership at yan ang kanilang pinapahold. Kasi initially nga, di ba, it was a little bit over 8B for the shell, but lumalabas nga ngayon, nandyan sa memo, no, yung more than 20 billion now or 23 billion. Wala pa umanong nakikitang anomalya si Cayetano sa puntong ito. Pero sa report ni Cayetano kay Senate President Chis Escudero, kabilang sa pinunan niya ang 833 million pesos na dagdag gastos dahil sa mga hindi nasunod sa plano. May puna rin ang Senate Coordination Team sa kalidad ng trabaho ng Department of Public Works and Highways o DPWH na lihis sa terms of reference. May mga materyales din daw na kahit hindi pa kailangan ay binili na. Tapos yung kailangan ang wala pa. Kaya nadidelay ang proyekto. Tinutulugan din daw ng DPWH ang mga papeles ng proyekto na dagdag sa delay. Kapag hinohold ng Senado ang bayad dahil sa mga puna, maglalabas naman daw ng slowdown order ang DPWH. Kung may budget sa ating General Appropriations Act, let's say 10 billion pa for the new Senate building, pwede ba itong gamitin? Kung nasa budget po, di pwede. Pero dapat ba? So we should not only be talking about what's legal, but also what's moral. Kinontak namin ng DPWH para sa kanilang reaksyon pero hindi sila sumasagot sa tawag at messages. Kabilang sa inirekomenda ni Cayetano ang pagpapatawag ng Senate inquiry para isa-isahin ang mga problema at ipaayos sa DPWH kung kaya pa. Desisyonan na rin kung dapat bang ibigay pa rin sa DPWH ang dagdag na 10.33 billion budget. At
pagkuha ng third-party construction management team na magbabantay sa kalidad ng trabaho at panukala kung paano mapapababa ang budget ng proyekto. The goal is to have the best functional, iconic Senate building that will be a symbol, of our democratic process, of the will of the Filipino people, no? At the best quality sa tamang cost. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Katatapos lang ng mga aktibidad sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan sa Quirino Grandstand. Ang mga naganap doon sa live na pagtutok ni Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, dagsa ngayon ang mga manonood sa ginaganap na libreng concert dito sa Quirino Grandstand. Tampok sa concert na ito ang pamosong Pinoy pop girl group na BINI. Bahagi pa rin ito ng pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng ating kasarinlan. Nandito rin kanina sa Quirino Grandstand si Pangulong Bongbong Marcos sa sinaksihan naman ng Parada ng Kalayaan kung saan nagbigay pugay at nagpakita ng puwersang sandatahang lakas ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan ng Pangulo ang mga Pilipino lalo na ang mga kabataan na huwag ipagwalang bahala at isang tabi ang kasaysayan at patuloy na ipaglaban ang tinatamasang kalayaan. Tulad anya ng ating mga ninunong lumaban at nagbuwis ng buhay para sa tinatamasang kalayaan ng bansa ngayon, nanindigan ng Pangulo na hindi raw tayo tatalikod sa pagtatanggol sa ating nasasakupan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Panghuli na, Mel, itong libreng concert sa serya ng mga aktibidad para sa pagdiriwang nga ng ika-126 na anibersaryo ng ating kasarinlan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Sagot na ni Julian San Jose at Stel ng SB19 ang inyong playlist this July. May upcoming concert kasi sila together kung saan more than kantahan ang aabangan. Makichika kay Aubrey Carampel. Julie and Stel collaboration is real. Dahil si Asia's Limitless star Julian San Jose and SB19 member Stel magsasama na in one concert stage. Ito na nga ang kanilang sagot sa request and clamor ng fans. After nga nung The Voice Generations, parang sabi nila sana magkaroon ng yun nga, concert, ganito, ganyan. And finally, now it's happening. And we're so very, very excited. Sobrang exciting for me kasi ako, to be honest, sanay lang ako mga concerts with SB19 talaga. Pero yung ganitong kalaking klaseng engagement with other artists na napakakilalang kilala rin and sobrang sikat. From then, nag-world tour ha? Ang Julian Stel, ang ating tinig concert is finally happening on July 27 and 28 sa New Frontier Theater. Na-collab din ng GMA Synergy, GMA Entertainment Group at 1Z Entertainment and directed by Paolo Valenciano. That's why ang ating tinig kasi ipapakita namin ni Stel yung iba't ibang klaseng range na makikita niyo dito sa concert. So first, yung range ng mga boses namin, yung range namin together, and yung range ng OPM. Very hands-on sina Julie and Stel sa paghahanda sa concert, lalo na sa kanilang mga repertoire. Gusto namin yung mapapakita talaga namin is something na alam naming strength namin. But wala naman ding masama mag-try kami ng something new. Sa pictorial naman, kitang enjoy na with each other's company ang The Voice Kids Philippines coaches. Na-captured ng celebrity photographer na si Shira Luna. Kaya bukod sa bosesan, tiyak na malalang kulitan din daw ang masasaksihan ng fans sa kanilang concert.
Kasi makulit din to si Julie. Ang kulit-kulit nga nito eh. Nagiging makulit lang talaga ako pagka nandyan si Steph. So ako pala yung bad influence okay, dito. okay. Ayun. Hindi, kasi Yan, I think- yung gano'n. Excited kami sa ganyan, yung mga batuhan sa Yung stage. mga banter kasi. And I also think na talagang mag-enjoy yung mga tao kasi ito yung side namin siguro na hindi pa nakikita ng ibang tao. Maaari nang bumili ng ticket sa concert simula June 15, 12 p.m. sa Ticketnet outlets nationwide or online sa ticketnet.com.ph. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Magdudulot umano ng mas maraming problema kapag ipinagbawal ang mga pogo. Ayon po yan sa PAGCOR. Mahihirapan daw i-monitor ang mga pogo at darami ang mga illegal na operators sa bansa. Bukod dyan, posible rin umanong malugi ang gobyerno na mahigit 20 billion pesos kada taon nang walang kasiguraduhang titigil ang mga illegal na aktibidad. Hindi rin umano matitiyak na babalik sa bansang pinagmulan ang mga lehitimong operator kapag ipinagbawal na ang mga pogo. Dagdag pa ng PAGCOR, ang totoong problema para sa kanila ay ang mga kriminal na sindikatong nagpapanggap bilang pogo. Tanging sa pamagitan lang daw ng pinahigpit na pagpapatupad ng batas at pakikipag-ugnayan sa iba pang sektor, matutugunan ang problema. Naging bangungot ang dream wedding ng mag-asawa sa Negros Oriental nang literal silang sermonan ng pari dahil sa pagiging late umano. Ang dahilan, maling abiso ng kanilang ninang. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Naglalakad pa papuntang altar ang bride, pero ang misa, sinimula na agad ng pari. Kaya naman trending online ang kasalang ito sa Amlan, Negros Oriental noong June 8. Literal din umanong sinermonan ang mag-asawa dahil sa umano'y pagiging late. Ito raw ang dahilan ng pari sa pagsisimula agad ng misa, ayon sa kwento ng bride na si Janine Suelto Sagario. Bago nito, ay pinagalitan din sila ng staff ng simbahan nang dumating sila alas 9 ng umaga. Pero maaga pa nga raw yun ayon sa bride. Noong gabi kasi bago ang kanilang kasal, inabisuhan umano sila ng kanilang ninang na naurong ang oras ng kasal sa alas 9:30 ng umaga, imbes na alas 8. Pero sabi ng St. Andrew Parish Amlan sa inilabas nitong pahayag, walang abiso mula sa parish office na may pagbabago sa schedule ng kasal. Gayunman, humingi ng paumanhin ang parokya. Nadala lang anito ang pari sa emosyon. Kasunod kasi ng kasal ay may funeral mass pa na nakatakda alas 9:30 ng umaga. Kaya naghihintay pa ang mga naulila at mga nakikipagluksa na matapos ang kasal. Humihingi rin ng paumanhin ang pari sa pamilya ng namatayan. Pero paano nga ba nauwi sa bangungot ang masaya sanang kasal dahil sa kalituhan? Inako na ng ninang na pagkakamali niya ang pagsasabing na iba ang schedule ng kasal. May iba umanong nagsabi sa kanya nito pero di na niya papangalanan. Akong giinan ang mga tao dito nga bisita. Kay muna giingon, ako mga ikog pasayron yung tanan ining buntaga kay muna giingong nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay tungod po sa akong kauban. Kasabihan ng pag-isipan maigi ang kasal dahil minsan lang dumating sa buhay. Pero ang mag-asawang Suelto Sagario, magkaka-take two agad para matupad ang pangarap na seremonya na libre na ng ilang wedding supplier at organizer sa Negros Oriental. Kompleto with volunteer violinist pa. Oo, nagkastorya nga itong first meeting na mo. Actually, nag-uljud sila, kabay na ito, nga pero gamay ra kay ilang nastorya kabay na ato kay mostly dili kay sila mustorya mang good kabay sa naitabo actually masing na trauma siguro ba important sila nga ordinaryong tao ra gyud dili sila ganahan mo pa-interview kay ganahan sila nga kumimo sakto na ni kapoy na. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Fe Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. 1 down and 6 more to go for Army ngayong nakumpleto na ni BTS Jin ang kanyang military enlistment. Full force ang members sa pagsundo sa kanilang hyung. At may photo surprise pa para sa Army. Makichika kay Aubrey Carampel. Mr. Worldwide Handsome is back.
After 18 months, discharged na si BTS member Jin mula sa kanyang mandatory military service. Suot ang kanyang military uniform and the black beret. Emosyonal si Kim Sok-jin habang niyayakap at nagpapaalam sa kanyang mga kasamahan sa Korean Army. Mahihigpit na yakap din ang sumalubong sa kanya mula sa iba pang BTS members na sina J-Hope, V, Jimin, Jungkook at leader RM na may dala pang saxophone na tinugtog ang kanilang 2020 hit song Dynamite. Nag-leave of absence sa kanyang bandmates para i-celebrate ang paglabas ng kanilang hymn. Ang agency ng BTS na Big Hit Music nakiusap sa fans na huwag nang pumunta sa military camp. Pero makikita ang ilang colorful banners at balloons na naglalaman ng mensahe ng pagbati sa K-pop idol sa labas ng kampo. Si Jin ang kauna-unahang BTS member na nakakumpleto ng mandatory military service na nag-enlist noong December 2022. Sa X, nag-post naman ang grupo ng complete photo together. This time, kasama na si Suga na may caption, "I'm back." Ito ang first time na muling nakumpleto ang K-pop septet. Sa kanyang first Weverse Live, sinabi ni Jin na napaiyak siya sa kanyang discharge ceremony. 저녁식 할 때 울었어요. 그래가지고 지금 막 눈도 붓고 사실 제 페이스 얼굴에 그래가지고 너무 기쁘고 막 눈물도 나고 2번 울었어요. Very proud ding ipinakita ni Jin ang mga natanggap na awards mula sa kanyang military service. 가 받은 것 같은데 군생활 되게 잘했습니다. 그리고 또 병장 김석진으로 또 받았고. Ang paglabas ni Jin, sumakto rin sa 11th anniversary ng BTS bukas kung saan inaasahang dadalo si Jin sa BTS Festa 2024 event at mamimigay ng free hugs sa 1,000 lucky fans na nanalo sa isang worldwide raffle. Nagpasalamat din siya sa lahat ng fans na naghintay sa kanyang pagbabalik. 사랑해요. 고마워요. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Connie Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Connie Sison para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.